Daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa atin lahat. Alam po tikit sa patuloy na sumusuporta at nanunood ng ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Sa atin pong mga tagapakinig, alam po tikit doon sa mga first-timer, kayo po ay welcome sa ating programa. At magandang araw po sa inyong lahat. Tanong po kayo naroon sa lahat ng inaabot ng broadcast na ito ay ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumaatin. Sa oras po ito mga kapatid, mga kaibigan, tayo muli ay mag-aaral na naman ng isang napakahalagang topic. Na ito ay may kinalaman pa rin sa ating kalalagayan bilang mananampalataya. Katulad nga po ng ating palaging sinasabi, samantalang tayo pa rin po ay nasa unang serye ng ating pag-aaral na may temang End Time Prophecy in View. Ikaw, ako, ang ating kalalagayan in connection sa huling kapanahon ng mga pangyayari, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ating pong pag-aaralan ang isa sa sentro na tema na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Ito ay may connection doon sa previous study natin na may kinalaman sa Sunday Law at close of probation. At itong topic na ito, mga kapatid, ay kinakailangang maunawaan natin, magkaroon tayo ng malalimang pagkaintindi bago dumating ang National Sunday Law. Sapagkat ito ay kinakailangang ma-achieve natin, mga kapatid, bago dumating ang Sunday Law, or else mawawala ng saysay ang ating paglilingkod. Kaya kinakailangan, mga kaibigan, mga kapatid, maunawaan natin itong maayos, may apply natin, magawa natin bago mahuli ang lahat. Subalit bago po tayo magpatuloy, atin muling hingiin ang patnubay ng ating Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabagin at makapangyarihan naming Panginoon, sumasalangit po kayo sa oras pong ito, O Diyos. Kami po ay lumalapit muli sa inyo, Panginoon, upang humingi ng tulong na sa aming pag-aaral sa oras na ito, ang inyong namang gabay at patnubay ang sumaamin. Ang pagkikasama ng Banal na Espiritu upang tulungan kami na magkaroon ng pagkaunawa, katalinuhan, upang maintindahan namin ng maayos ang temang ito. Patnubayan po kami at pagpalain. Maraming salamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong pag-aaral na ito ay pinamagatang victory over sin. Ang pagtatagumpay sa kasalanan before the Sunday Law test. Sabi ko nga kanina, ito ay napakahalaga sapagkat ito ang kinakailangan nating ma-achieve bago dumating ang National Sunday Law. Kaya ito ay may malapitang koneksyon sa Sunday Law at close of probation na kailangan ang bawat lingkod ng Diyos sa panahong ito ay magkaroon ng malalimang pagkaunawa sa mga bagay na ito. May mga bagay, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi kayang gawin ng Diyos sa atin maliban ng tayo ay makipagtulungan sa Kanya. At isa sa mga bagay na iyon ay itong bagay na ito. Ang pagtatagumpay sa kasalanan ay hindi kayang gawin ng Panginoon o hindi pwedeng gawin ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ito ay kinakailangan ng ating pakikisama, pakikipag-ugnayan sa Kanya, pakikipagtulungan sa Kanya, sa pamamagitan ng ating konsente at pagpipili sa araw-araw. Sapagkat kung ikaw at ako ay nagnanais na matatakan at mabuhusan ng huling ulan at maging kaanib sa pagproklama ng huling ebanghelyo o loud cry, kinakailangan na ito ay makamit natin at magkaroon tayo
ng lubusang pagtatagumpay sa kasalanan. Ano po? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay gumagawa ng provision para sa atin. Kung kaya, siya ay nandun sa kabanal-banalang dako upang tapusin ang pagliligtas sa atin, subalit hindi yun magtatagumpay, magiging tagumpay. Maliban ang tayo ay sanib sa Kanya, makipag-ugnayan, makipagtulungan sa pag-accomplish ng ating pagliligtas. Sapagkat, ang sabi po ng Great Controversy, page 488, the sanctuary in heaven is the very center of Christ's work in behalf of men. And it concerns every soul living upon the earth. It opens to view the plan of redemption, bringing us down to the very close of time and revealing the triumphant issue of the contest between righteousness and sin. Opo? Imposible na maunawaan natin ang posisyon ng ating Panginoon at ng ating pananampalataya maliban ng hindi natin maunawaan ang doktrina patungkol sa sanktuaryo. Ang sabi ng ating patotoo, we cannot exercise our faith unless we would have a clear understanding of the sanctuary doctrine. Ano po? Kaya kinakailangan na magkaroon tayo na malinaw na pananaw at pagkaunawa sa kung ano ang posisyon ng ating Panginoong Hesus doon at ating kalalagayan ngayon upang ma-exercise natin ang ating pananampalataya. Ano po? Ang sabi ng testimonies, yan po ang aking binasa kanina. Sabi ng Testimonies Volume 5, not one of us will ever receive his seal, the seal of God, while our character have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our character, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Opo? Hindi tayo matatatakan maliban na mawala ang every spot sa ating karakter. At ang pag-remedy, ang sabi dito ng ating propeta, ay nakasalalay sa ating kapangyarihan. Ano po? Nasa atin nakasalalay kung ating gagawin ang paglinis ng bawat depekto ng ating mga karakter. Sabi ko kanina, may mga bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa atin. Kinakailangan ang ating kooperasyon, ang ating pakikisama. At isa dyan, ang pag-remedy ng bawat depekto ng ating karakter. Ang sabi dito, ito ay iniwanan sa atin, sa ating kakayahan, sa ating kapangyarihan. Subalit kinakailangan ang kapangyarihan ng Panginoon at ang ating pakikisama. Ano po? Ang sabi dyan, we need not retain one sinful propensity. Hindi natin dapat iwanan kahit ni isa. Ano po? Na pagkakasala, kahinaan ang ating karakter. Ibig sabihin, kinakailangan alisin natin lahat ng propensity, sinful propensity, kahinaan natin. Alisin natin lahat. Wala dapat maiwan upang tayo ay maging handa sa pagtatatak, maging handa sa paghulog ng huling ulan, upang tayo ay makasama sa maglaw-dry. Kailangan total na paglilinis ang ating gagawin. Ang sabi dyan, moral perfection is required of all. Never should we lower the standard of righteousness in order to accommodate inherited or cultivated tendencies to wrongdoings. Ibig sabihin, hindi natin dapat ibaba ang batayan upang pagbigyan natin ang ating mga kahinaan, sapagkat moral perfection, kasakdalan, ang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng ibaba yung standard ng Panginoon para sabihin natin na, ay, tama na siguro itong ginawa ko. Iba natin yung standard para ma-accommodate yun. Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. As we partake of the divine nature, hereditary and cultivated tendencies to wrong are cut away from the character and we are made a living power for good.
sa pagsanib natin ng pwersa sa kabanalan ng Diyos, sa pagka-operate natin mga kaibigan, tayo ay magiging handa sa paggawa ng kabutihan at mawawala ang anumang depekto sa ating karakter. Napakaganda na pangako ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin na itong mga bagay na ito, itong lahat na ito ay may pinagmulan. Ang sabi ng kapahayagan, "And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought with his angel. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandment of God, and have the testimony of Jesus." So nagkaroon ng paglalaban sa langit, ang Panginoon at si Lucifer, kung kaya ihinulog siya dito sa lupa. At nung nandito sa lupa, ay nakipagbaka siya uli sa babae, sa iglesia, at ang kanyang nalabi na tumutupad ng utos ng Panginoon. Maliwanag mga kapatid, that the basic, ang pinakapundasyon o dahilan ng kanilang pag-aaway ay walang iba kundi ang katusan. Ano? Ang sabi, pinag-aawayan nila o inaaway nitong dragon ang nalabi because they are keeping the commandments. Kaya nagalit siya. At ang sabi ni Satanas, walang sinuman na tao na mortal, na karnal, ang kayang tuparin ang kautusan ng ating Panginoon. Wala. Sabi niya, walang sinuman ang makakumpleto sa pagsunod ng kautusan. Opo? Ang sabi diyan, solemn are the sins connected with the closing work of atonement. Momentous are the interest involved therein. The judgment is now passing in the sanctuary above. For many years, work has been in progress. Soon, and know how soon, it will pass on the cases of the living in the awful presence of God. Our lives are to come up in review. At this time, above all others, it behooves every soul to heed the Savior's admonition. Watch and pray, for you know not when the time is. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, kaya na kailangan tayo magmatsyag. Pakinggan natin ang kanyang panawagan na dapat tayong magbantay sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Ano tinutukoy dito? Yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Hindi natin alam kung kailan magsasara ang awa ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng mga kapatid, hindi natin alam, subalit sinasabi sa atin na ang passing of the judgment from the dead to the living ay sa passing ng national sandilo. Kung kaya, alam natin na tayo ngayon ay nasa preparation time. Sa mga previous nating study, nakita natin ito, nang sabi dyan, preparation time before the national sandilo. And close observation ay mangyayari when the investigative judgment is over and probation is generally closed. No? Sabi mga kapatid, ng Bible commentary, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes, for it is to be the great test for the people of God, by which their eternal destiny will be decided. Apo? Nakitaan niya, ito ay napag-aralan na natin, gusto ko nang ulitin. Sabi ni Ellen White, nakita ko na ang imahin ng hayop ay mabubuo bago o kunting panahon bago magsara ang pintuan ng awa ng Panginoon. So, at dito ay mapapasyahan ang destinasyon ng bawat kaluluwa. This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept the spurious Sabbath will rank under the banner of the Lord in Jehovah. At yung hindi, magtatanggap rin maging sa ilalim ng banner ng kaaway. Kaya ang sabi dito mga kapatid, ito ang magdidetermina kung ating i-give up, isusurinder ang pangingini ng Sabado, tayo ay tatanggap ng tatak ng hayop. So, kung tayo ay manatiling tapat, anuman ang mangyari, anuman ang banta sa atin, maging katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego, o kay Daniel, mga kapatid, pag hindi tayo nag-give up at nanatiling tapat, tayo ay tatanggap ng pagtatatak ng ating Panginoon. Mga kaibigan, tingnan natin ang pundasyon kung bakit marami ang nagsasabi na hindi natin kailangan na magtagumpay sa kasalanan,
Ang iba naman ay kinakailangan. Ang sabi dito, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is transgression of the law. Sabi dyan, ng Romans 4:15, for there is no law, there is no transgression. Sabi dito, Satan say, we cannot live without breaking the law. Sabi ni Satanas, hindi natin kayang mabuhay sa maghapon o kung isang oras na hindi natin nilalabag ang ating kautusan. Kaya, sa kanya, kay Satanas, ito ang kanyang deklarasyon. Ang sabi niya, Satan declared that it was impossible for the sons and daughters of Adam to keep the law of God, and discharged upon God a lack of wisdom and love. Ang sabi niya, mula nung matalo ko si Adan at saka si Eva, lahat ng kanyang henerasyon, nakita ko na sila ay may kahinaan na. Kung kaya wala na sa kanila ni sino man ang pwedeng makasunod ng kautusan ng Panginoon. If they could not keep the law, then there was fault with the lawgiver. Men who are under the control of Satan repeat this accusation against God in asserting that men cannot keep the law of God. Jesus humbled himself, clothing with his divinity with humanity in order that he might stand as the head and representative of the human family, and by both precept and example, condemn sin in the flesh and give the lie to Satan's charge. He was subjected to the fierce temptation that human nature can know. Yet he sinned not, for sin is a transgression of the law. By faith, he laid hold upon divinity, even as humanity may lay hold upon infinite power through him. Although tempted upon all points, even as men were tempted, he sinned not, he did not surrender his allegiance to God as did Adam. Ano daw po mga kaibigan, mga kapatid? Maliwanag na sinasabi sa atin na doon sa akusasyon ni Satanas na walang makakasunod ng kautusan. Subalit kung walang makakasunod ng kautusan, ang sabi nito, may problema sa pagbigay ng kautusan. Sapagkat, bakit ka magbibigay ng kautusan kung alam mo din naman na walang papasa? Parang sa school. Ano po? Bakit kayo nagbigay ng pagsusulit kung alam mo naman na walang papasa sapagkat alam mo ang kapasidad ng bawat estudyante? So, ang sabi nito, there is a problem in giving the law if no one can keep the law. Ano po? Kung kaya mga kapatid, pinatunayan sa atin that in the incarnation of Jesus Christ, nung siya'y magkatawang tao, ay pinatunayan niya kay Satanas na kayang gawin ng tao na sundin ang kautusan. At ipamukha sa kanya ang kanyang kasinungalingan. Subalit, may sikreto ang ating Panginoong Sos kung bakit siya o paano siya nagtagumpay laban sa kasalanan. Ang sabi dito, sa kanyang pagyakap sa humanity with divinity, ay nagtagumpay siya sa kasalanan. At ang sabi doon mga kaibigan, men who are under the control of Satan repeat this accusation against God in asserting that men cannot keep the law of God. Marami ngayon ang nagtuturo maging sa loob ng ating iglesia ang nagsasabi na walang sino man ang pwedeng makasunod sa kautusan. Minsan nga mga kaibigan, mga kapatid, na isang pastor tayo dito sa Seventh-day Adventist, may media ministry siya. Ano po? Hindi ko na sasabihin ng pangalan. May nagtanong sa kanya. Ang sabi doon sa nagtanong, Pastor, kaya po ba nating mamuhay na hindi nagkakasala? Ang sagot niya ganito mga kaibigan, mga kapatid. Sabi niya, hindi. Sapagkat kung sisikapin mo na abutin yung standard na yon, madidismaya ka lang. Madidismaya ka lang. At maraming ganun mga kaibigan. Kaya maraming nagsasabi sa atin, doon sa previous study natin, may mga tao nagsasabi na, okay lang magkasala ka. Because God will change us upon the refreshing. Doon naman tayo babaguhin sa paggulo ng huling ulan. Okay lang magkasala kasi wala naman sa ating makakapamuhay na hindi nagkakasala. We cannot have victory over sin. Po? At maraming tao, gusto kong bigyan ko ng halimbawa mga kaibigan. Ano? Sabi ng Spectrum Magazine, ito ay sa ating isang Adventist pahayagan, will Jesus not return unless we become perfect? Katanungan mga kapatid, si Kristo ba ay hindi ba talaga babalik hanggat hindi tayo nagiging sakdal? Katanungan, ito ay sulat ni Matthew 40 nang sabi dito, isang pahayagan, sumulat siya. Parang sinusubok niya yung realidad ng ating doktrina na we have to have victory over sin.
We have to have perfection bago mag-Sunday law para tayo matatakan. Subalit ang sabi niya, bakit? Hindi ba talaga pwedeng bumalik ang Panginoon hanggat hindi tayo nagiging sakdal? Ang sabi niya. Subalit mga kapatid, ito ay pahapyaw lamang. Ito si Quarte ay nag-aral sa Creighton University. At itong Creighton University, mga kaibigan, mga kapatid, ay pag-aari ng Jesuits. Hindi ko alam kung itong taong ito ay influence ng Jesuit. Pero ito ay pastor natin. Pastor ng Adventist to. Pero sabi niya, bakit? Kailangan ba, kaya ba talaga yon? Yan. Nag-aral siya ng Creighton University. Pag-aari ng Jesuit. Ang sabi niya sa kanyang pahayag, this article consider the viewpoint of a vocal conservative minority in Adventism who assert with fearsome certainty that Jesus' second coming is dependent on attainment of sinless perfection by people within the remnant church in the last generation. Increasingly, this view is presented as historic Adventism and pitched to young Adventism and setting like generation youth for Christ assemblies. Sabi niya, ito ay luma ng pananaw, sapagkat gusto nilang palabasin na hindi natin kayang abutin ito. Subalit, maliwanag ng sabi ng manuscript 165, Christ came to this earth to show that in humanity, He could keep the law of God. Hindi natin pwedeng pasubalian. Hindi natin kayang i-deny. Ano po? Kaya alam nyo, sabi ko nga, maraming tagapagturo ang nagtuturo na doon sa tukso kay Satanas ay kay Jesus ni Satanas. Nung siya ay gutom na gutom at mayroon siyang katabing bato. Ang sabi ni Satanas, gutom ka na, di ba? O, gawin mo ng bato ya, ay gawin tinapay yung bato. Ang sabi ng mga tagapagturo, doon lang sila nakapokus sa appetite. Ano po? Na kung tayo ay nagugutom ng Adventist, minsan, nalalabag natin yung appetite, nakakain tayo ng kahit hindi karapat-dapat, ano? Pero mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong sabihan sa inyo na may mas malalim pang dahilan yon. Ang tukso ni Satanas doon ay gusto niyang gamitin ni Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos. Po, tingnan niyo po. Gusto niyang gamitin ni Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos. Hindi lang yung, di ba gutom ka na? Gawin mo ng tinapayan. Ang ibig niya sabihin, di ba gutom ka na? Diyos ka naman, di ba? Magkapangyarihan ka. Bakit hindi mo kayang gawing tinapayan? Di ba? Gusto ni Satanas na gamitin ni Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos at gamitin ang kanyang kapangyarihan at gawing tinapay yung bato. Subalit tinanggihan ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ipinakita niya sa atin na ang dapat nating kapitan ay yung kapangyarihan ng Panginoon through the ministration of the Holy Spirit na magpapalakas sa Kanya. Kaya ang sabi dito, nung siya ay mag-incarnate o magkatawang tao, ipinakita niya sa atin na kayang gawin ng sino mang laman na tuparin ang kautusan ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat si Kristo ay 100% human. Ano po? At ito ay advance. Sa susunod po natin pag-aaral ay pag-aaral natin ang humanity of Christ. Sapagkat ito ay isang napagalang topic din. Ito ay maraming controversy dito. At sa susunod na pag-aaral ay papakita natin sapagkat ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Ano po? At yan ay pag-aaral natin sa susunod natin pag-aaral. Ang sabi dito, I have kept my Father's commandment, he declared. The Savior proposed to re-establish the principle of human dependence upon God and cooperation between God and man. In-establish niya ang pakikipagsangkot, ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Panginoon upang sila ay magtagumpay. Kung kaya hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na gawing tinapay yung bato sapagkat ipinakita niya sa atin na dapat tayo makipag-ugnayan, makipag-cooperate sa Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa tukso at kasalanan. Ang sabi ito, Christ's identity with man will ever be power for his influence. He became bone of our bone and flesh of our flesh. He might have cut himself loose from fallen beings. He might have treated them as sinners deserve to be treated. But instead, he came still nearer to them. He clothed his divine nature with the garb of humanity and demonstrated before the heavenly universe, before the unfallen world, and before the fallen world, how much God loves the human race. Napakaganda mga kaibigan, mga kapatid.
na tayo ay may kasiguruhan ng pagtatagumpay kung tayo lamang ay makikipagsangkot at makipag-ugnayan, magkukunik tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating pagiging tao na may kahinaan. Ano po? Ang sabi dito, our lives may seem a tangle, but as we commit ourselves to the wise master, He will bring out the pattern of life and character that will be to His own glory. In that character will express the glory character of Christ, will be received into a paradise of God. Everyone who by faith obeys God's commandment will reach the condition of sinlessness in which Adam lived before his transgression. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid, napakalinaw na kung tayo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, gagawin natin at susundin natin ang kautusan ng ating Panginoon. Aabutin natin ang kondisyon ng pagiging walang kasalanan katulad ng nature ni Adan bago siya mahulog sa pagkakasala. Is there a possibility or not? Yes, there is. Sapagkat pinangako yan ng ating Panginoon. So kung makirinig natin yung iba nagsasabi na wala namang kaya makasunod sa kautusan, gagawin nating sinungaling ang ating Panginoon. Ano po? Gagawin nating sinungaling. Sapagkat siya ang nangako that it is very possible for us to have victory over sin. Maatin natin yung sinless perfection kung tayo ay makikipagsangkot, makipag-cooperate sa ating Panginoon. Ito ang nature ng ating Panginoon. Sinless nature in divinity. Sabi ng iba, ito naman, sinless flesh ang kanyang humanity. Subalit, ang sabi mo mga kapatid, ng Colossians 1:27-28, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man, in teaching every man, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ano daw po? Mayroon tayong pag-asa. Walang iba, si Kristo. Ano po din sabi dito? Yun ay mystery. Bakit mystery? Sapagkat si Kristo ay naging tao in sinful flesh, yet hindi nagkasala. Ano po? So, that is a mystery. Misteryo sa atin na sinasabi ni Satanas na walang sino man na karnal, walang sino man na laman ang kayang mamuhay na walang kasalanan. Natural sa atin yun eh. It is our nature. Subalit nung magkatawang tao ang Panginoon, ay binigyan tayo ng pag-asa that we have hope in Jesus Christ. Bakit? Because there is a mystery that He came in sinful flesh, yet commit no sin. Opo? Yun ang malaking misteryo. Sapagkat kung sinasabi natin na si Kristo ay napupunta dito in a sinless flesh, walang kasalanan, walang kahinaan, subalit hindi siya nagkasala, walang misteryo doon. Isipin niyo po, walang misteryo. Siyempre hindi siya magkakasala sapagkat siya ay sakdal. Subalit, kung ang katotohanan ay siya ay nagkatawang tao na katulad natin, subalit hindi siya nagkasala, yun ay totoong misteryo. At yun ang misteryo dito at pag-asa natin. The hope of glory natin, mga kaibigan, mga kapatid. Dakilang pangako yan, mga kapatid, sa atin, na tayo ay may pag-asa sapagkat tayo bilang laman ay may pag-asa tayo na magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi dito ng Signs of the Times, July 30, 1896, in contemplating the incarnation of Christ in humanity, we stand baffled before an unfathomable mystery that the human mind cannot comprehend. The more we reflect upon it, the more amazing does it appear. How wide is the contrast between the divinity of Christ and the helpless infant in Bethlehem's manger? How can we span the distance between the mighty God and a helpless child? And yet, the Creator of the world, He in whom was the fullness of the Godhead bodily, was manifest in the helpless baby in the manger. Far higher than any of the angels, equal with the Father in dignity and glory, and yet wearing the garb of humanity. Divinity and humanity were mysteriously combined, and man and God became one. It is in this union that we find the hope of our fallen race. Napaganda mga kaibigan na pangako. Ano po? Na yung pagkakatawang tao ng Panginoon, tinalikuran niya ang kanyang kapangyarihan at kadyusan. At nagkatawang tao siya na halos walang
Walang magtulong sa kanya bilang sanggol doon sa sabsaban, o mga kaibigan, mga kapatid. Subalit, ipinakita sa atin na yung combination of divinity and humanity, yun ang pag-asa natin. Na kung tayo bilang human, yayakapin natin ang kapangyarihan ng divine God at tayo makikipag-cooperate sa Kanya, we have the hope sa ating fallen race na tayo ay magtatagumpay sa kasalanan. Ano po? Napakalinaw, mga kaibigan, mga kapatid, that God is giving us a provision that we can have a victory over sin when in our humanity we will embrace the divinity of God. We will cooperate in His dealing. We will cooperate in His leading. Magtatagumpay tayo sa anumang kaparaanan, mga kaibigan. At yan ay kinakailangan, sabi ko nga, bago dumating ang sandilo. Sapagkat ang sabi dito, it is in this union that we find hope in our fallen race. Doon sa pag-iisang yun, humanity plus divinity, mayroon tayong pag-asa sa ating mga makasalanang lahi na hulog sa pagkakasala na lahi magmula kay Adan. Binigyan tayo ng kasiguruhan ng ating Panginoon na sa kanyang pagkakatawang tao, hindi niya ginamit ang kanyang pagkadyusan, bagkos nakipag-cooperate lamang siya sa banal na Espiritu at siya'y nagtagumpay. Ang sabi niya, the enemy has nothing against me. At sana yan, mga kapatid, one day, yan ang masasabi natin. Kaya ang sabi, tingnan natin, mga kapatid, humanity plus divinity equals the incarnation of Jesus Christ. At ang sabi dyan, divinity and humanity were mysteriously combined, and man and God became one. It is in this union that we find the hope of our fallen race. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagiging tao na puno ng kahinaan, mayroon tayong pag-asa kung tayo lamang ay makikipag-ugnayan at makikipag-cooperate sa banal na Diyos upang alisin natin ang bawat depekto ng ating mga karakter at pagkakasala. Kaya, the doctrine of the incarnation of Christ in human flesh is a mystery, even the mystery which hath been hid from the ages and from generation. It is the great and profound mystery of godliness. The Word was made flesh and dwelt among us. Christ took upon himself human nature, a nature inferior to his heavenly nature. Nothing so shows the wonderful condescension of God as this. He so loved the world that he gave his only begotten Son. John presents this wonderful subject with such simplicity that all may grasp the idea set forth and be enlightened. Mga kaibigan, pinababaw ni Juan ang kanyang presentation sa mga bagay na ito upang sino man sa atin ay magkaroon ng pagkaunawa at maliwanagan ng lubusan sa katotohanan ito. Na walang sino man sa atin ang dapat malito. Na walang sino man sa atin ang dapat makonfuse. Walang sino man sa atin ang dapat hindi makaintindi. Sapagkat pinalinaw, mga kaibigan, mga kapatid, na ibinaba ng Diyos ang kanyang pagkatao. Iniwanan niya ang kanyang kadyusan. Ang kanyang pagkatao ay mababa pa kanya sa anghel. Sapagkat kinuha niya mismo ang nature natin na makasalanan, may kahinaan. Subalit hindi siya nagkasala sapagkat gusto niya na magkaroon tayo ng pag-asa, ng halimbawa na tayo ay magkaroon ng kasiguruhan na kaya natin magtagumpay sa pagkakasala. Na po? Napaganda. Ang sabi dito, Christ did not make believe take human nature. He did verily take it. He did in reality possess human nature. As the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. He was the son of Mary. He was one of the seed of David according to human descent. He is the declared to be a man, even the man Christ Jesus. This man, writes Paul, was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. Mga kaibigan, hindi ito make-believe. Hindi ito palabas lamang, hindi katang-isip ang kanyang pagpapakatao, kundi ang sabi ito, kinuha niya talaga ng 100% ang ating nature na may kahinaan. Sapagkat ito, mga kapatid, ay in oppose, mga kapatid. Sapagkat one day, sooner than later, you will encounter
those among us Seventh-day Adventists who teach many na yung pagpapakatao daw ng Panginoon ay vicariously. Ano po? Hindi ko alam kung na-encounter nyo na yung turo na yan, pero narinig ko na yan sa ating mga tapagkapagturo. Mga former theologians natin, na ang sabi nila, yung pagkatawang tao ng Panginoong Hesus ay vicarious lamang. Panghalili. Hinalili niya. Make believe. Hindi naman talaga totoo. But ginawa niya lamang yun vicariously. No, hindi 100%. Subalit ang sabi dito mga kapatid, it is 100%. It is not make believe. He took our nature as it is, mga kaibigan. Ang sabi, tingnan natin mga kapatid, carnal, flesh, plus divinity. No? Subalit, hindi siya nagkasala. Kinuha niya ang ating nature, subalit, hindi siya nagkasala. Ang sabi diyan, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Ang sabi ng Biblia, maliwanag, na ang Ama, sinugo niya ang kanyang anak in the likeness of sinful flesh. Sabi ng iba, in the likeness lang naman. Kaya vicariously, in the likeness. Subalit ang sabi kanina, napakaliwanag, for we have not a high priest who cannot be touched from the feeling of our weaknesses, but was in all point tempted like we are, yet without sin. Kaya sabi ng iba, alam niyo po, sa pag-aaral natin ng nature of Christ, makikita natin kung bakit kinuha niya ang ating nature na wala tayong magiging excuse. Apo? Kaya nga, hindi niya kinuha yung nature ni Adam bago magkasala. Dahil pag kinuha niya yon, magkakaroon tayo ng excuse na sasabihin natin, ay ako, hindi ko kaya magtagumpay sapagkat ako ay nahulog sa pagkakasala. Si Kristo, hindi siya pwede maging halimbawa natin sapagkat kinuha niya yung nature ni Adam bago siya nagkasala. Kundi kinuha niya mismo yung nature ni Adam matapos siya magkasala. Kaya wala tayong excuse na pagtagumpayan ang ating kasalanan sapagkat iniwanan tayo ng Panginoong Hesus ng halimbawa na siya nga kinuha niya ang ating nature, subalit ang sabi diyan, tempted in all points, yet without sin. Ito ang pag-asa ng ating fallen race. Divinity plus humanity. Hope of our fallen race. Yan mga kapatid. Mysteriously union. Humanity plus divinity. Yan ang pag-asa natin. Sabi diyan, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So meron tayong pag-asa mga kaibigan, mga kapatid. Wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Nasasabihin natin, Panginoon, hindi ko nagawang linisin ang depekto sa ating sarili sapagkat ako ay mahina. Ako ay tao lamang. Katulad sila sabi ng marami, tao lamang tayo. Tao kasi. Ano po? Tao tayo. Kaya nagkakasala. Subalit mga kapatid, ngayon ay pinapumanik sa atin ng Panginoon na mayroon tayong kasiguruhan at pag-asa kapagkat si Kristo mismo ang nag-iwan sa atin ng halimbawa na iniwanan tayo ng pag-asa that the union of divinity in humanity ay mayroon tayong pag-asa na tayo magtagumpay. Ang sabi ng Ministry of Healing, Christ came to make us partakers of the divine nature. In His life declares that humanity combined with divinity does not commit sin. Opo? Magagawa natin kung tayo ay lubusang magpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Opo? Yun lang ang tanging solusyon o equation mga kaibigan. Kaya nga sabi kanina, the remedy of our defect ay nakasalalay sa atin. Sapagkat it is in our consent kung ating ikukonsente ang ating sarili na ang banal na Espiritu ang gumawa sa atin, magagawa natin na hindi tayo magkakasala. Ano po? Sabi dyan, the National Sunday Law, separation of wheat
from the tares. The Sabbath will be the great test of loyalty, for it is the point of truth, especially controverted. When the final test shall be brought to bear upon men, then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him not. While the observance of the false Sabbath and compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be an avowal of allegiance to a power that is in opposition to God. The keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator, while one class, by accepting the sign of submission to earthly power, receive the mark of the beast, the other, choosing the token of allegiance to divine authority, receive the seal of God. Bakit ito, mga kapatid? Sapagkat ang sabi ko kanina, itong victory over sin ay may close connection sa close of probation at sa National Sunday Law. Bago magkaroon ng National Sunday Law, kailangan tayo ay magkaroon ng victory over sin. Bakit? Sapagkat sa pagbaba ng National Sunday Law, magkakaroon ng paghihiwalay ang trigo at ang panirang damo. Ang sabi dyan ng Christ Object Lesson, page 71, the tares and the wheat are to grow together until the harvest, and the harvest is the end of probationary time. Ano po? Magkakaroon ng paghihiwalay. Doon sa mga nagtagumpay sa kasalanan, nagkaroon ng victory over sin. Pagbaba ng National Sunday Law, sila ang matitira sa loob ng iglesia. Sila ang magiging trigo. Sila ang tatanggap ng huling ulan at pagtatatak ng ating Panginoon. Sasaraduhan ang awa sa kanila, subalit sila ay matatatakan at magpuproklama ng loud cry. Sapagkat pag binaba ang National Sunday Law, magkakaroon ng harvest time. Magkasabay na mangyayari sa bayan ng Diyos, katulad ng previous study natin, that the close of probation will happen first in the Seventh-day Adventist Church. Magkakaroon ng mark of the beast and seal of God. Latter rain, loud cry, call other ships, and martyrs, mga kaibigan. Ano po? Ang sabi dyan, when the third angel's message closes, mercy no longer pleads for the guilty inhabitants of the earth. The people of God have accomplished their work. They have received the latter rain. Ano yung accomplished work? They have victory over sin. Ano po? Pag ang ikatlong anghel ay natapos na ng kanilang proklamasyon, tapos na ang gawain, sarado na ang pintuan ng awa, ang bayan ng Diyos ay natapos na rin ang kanilang gawain. Nagkaroon siya ng victory over sin at natapos na rin ang loud cry. At tinanggap na nila ang latter rain. The refreshing from the presence of the Lord, and they are prepared for the trying hour before them. Angels are hastening to and fro in heaven. An angel returning from the earth announces that this work is done. The final test has been brought upon the world, and all who have proved themselves loyal to the divine precept have received the seal of the living God. Then Jesus ceases his intercession in the sanctuary above. He lifts his hands, and the loud voice says, "It is done." And all the angelic hosts lay off their crowns as He makes them solemn announcement. Ito ang mangyayari, mga kaibigan. At ang pronouncement ng Panginoon, ang sabi ko nga, it will be irrevocable. Ang sabi niya, yung mga banal, mananatiling magpakabanal, at yung mga masama ay mananatiling magpakasama. Salvation in Jesus is to reign as King of Kings and Lord of Lords. Sabi niyan. When He leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of the Holy God without an intercessor. The restraint which has been upon the wicked is removed, and Satan has entire control of the final impenitent. Despise his love and trample upon his law, the wicked have passed the boundary of the probation. The Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn. Unsheltered by the divine grace, they have no protection from the wicked one. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into the great final trouble. Mga kapatid, kaya nga sabi ni Ellen White, hindi pa natin nakikita ang kapangyarihang lubusan ng kaawin nating si Satanas. Subalit ang sabi ito, pag natapos na ang gawain ng ating Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo, at pag siya'y tumayo na. Kanina ang sabi, pag siya'y nag-pronounce na that it is finished, pagbibigyan niya na si Satanas na pakawalan ang kanyang kapangyarihan. At ang sabi dito, ang mga banal
ay makakaranas na mamuhay na walang intercessor. Yet the wicked, ang sabi dito, ay makakaranas ng lubusang kapangyarihan ni Satanas. Ang pagkakaiba nga lamang, yung mga banal ay protektado sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Subalit yung mga masama ay hindi sila protektado at sila ay makakaranas ng pait ng kapangyarihan ng ating kaaway na Satanas dahil ang sabi dito sa pagtalikod nila at sa pagyura ng kautusan ng ating Panginoon. As the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible than what came upon Jerusalem of old. Magkakaroon ng lubusang kaguluhan, mga kapatid. Isang kaguluhan na hindi pa nangyari mula ng magkatao. You cannot imagine how terrible it would be. Subalit, yun lamang nagtagumpay sa kasalanan at nagkamit ng tatak ng Panginoon. Ang nahulugan ng huling ulan ang magiging protektado sa lahat ng ito. Kaya nga sabi ko dun sa previous study natin, ang sabi ni Ellen White, nakita ko na marami ang nag-profess na magsunod sa third angel's message. Ang sa panahon ito, nakita ko na walang shelter. Bakit? Sila ay nagpanggap na mananampalataya, but sabi doon, they did not sanctify themselves by obeying the whole truth. Hindi sila nagkaroon ng victory over sin. Bakit? Marahil naniwala sila doon sa mga tagapagturo na ang sabi, hindi natin kailangan magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan dahil hindi natin yan kaya. Ano po? Marahil naniwala sila doon sa nagsasabi na hindi natin kailangan magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan ngayon dahil paghulog ng huling ulan, tayo ay babaguhin. Mga kaibigan, yun yung mga tao na hindi nagkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan bago ang Sunday Law at sila ay nakasama doon sa pagkawasak kasama ng mga masama ng pakawalan ni Satanas ang kapangyarihan at pagbigyan sila ng 4 na anghel ng pakawalan ang 4 na hangin. Nakakalungkot itong pangitain, mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na kailangan natin na magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan bago ang National Sunday Law. Wala tayong excuse sapagkat kanina ay pinakita sa atin ng Panginoon that we have the hope of glory because there is a mystery that happens. Na mayroon tayong kasiguruhan, mayroon tayong pag-asa kung tayo ay makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang sabi diyan, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I allow not. For what I would that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Ang sabi, mga kapatid, ito yung kaisipan ni San Pablo bago siya naging lingkod ng Diyos. Nang sabi niya, yung gusto ko, hindi ko nagagawa. At yung ayaw ko, siyang nagagawa ko sapagkat ako ay karnal. Subalit, ang sabi sa patuloy, for I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of his death? Subalit, ang maganda, ang sabi niya sa kasunod, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ang sabi, mga kapatid, Paul is saying, when our mind is connected to heaven, then we can serve the Lord. But when the connection is broken, so we operate the flesh, serve the law of sin. Ano po? Kapag ang ating isipan ay nakaugnay sa langit at sa kadyusan, sa kapangyarihan, wala tayong ibang pagsisilbihan kundi ang ating Panginoon. Subalit kung puputulin natin ang koneksyon na yon, tayo ay maglilingkod muli sa kasalanan. Kaya nga, may tinatawag tayong science of Christianity of the mind. Ang sabi diyan, mga kaibigan, science of Christianity in the mind. There is a science of Christianity to be mastered. A science as much deeper, broader, higher than any human science. As the heaven are higher than the earth, the mind is to be disciplined, educated, and trained. For men are to be the service for God in ways that are not in harmony with inborn inclination.
So, yung inborn inclination natin mga kapatid, katulad ni Pablo, sabi niya, I am carnal. I cannot serve God. Sapagkat yung ayaw ko, yung na nagagawa ko, at yung gusto ko, hindi ko nagagawa. That is the inborn inclination. Kaya kailangan natin i-train ang ating mga isipan. Sabi dito, often the training and education of a lifetime must be discarded that one may become a learner in the close school of Christ. The heart must be educated to become steadfast in God. Old and young are to form habits of thought that will enable them to resist temptation. Ano po? Kailangan turuan natin ang ating isipan from time to time. Disiplinahin natin na i-resist natin ang bawat tukso. Yun yung sinasabi sa atin mga kapatid kanina, that the remedy of our defect lies upon us. Tayo ang mag-remedy sapagkat tayo ang kinakailangang magdisiplina ng ating mga isipan. Sabi dito, they must learn to look upward. The principle of the Word of God, principles that are as high as heaven and that compass eternity, are to be understood in their bearing on the daily life. Every act, every word, every thought is to be in accord with this principle. So by this mga kapatid, araw-araw, oras-oras, kaya sabi ni San Pablo, die daily. Araw-araw tayo mamatay. Disiplinahin natin ang ating mga salita, ang ating mga kilos, ang ating mga pag-iisip, na ikonekto natin sa prinsipyo ng makalangit na prinsipyo ng may kabanalan at tutuwiran ng ating Panginoon Hesus. At doon lang tayo magkakaroon ng pagtatagumpay sa ating mga kasalanan. At ang sabi diyan, we must inevitably be under the control of the one or the other of the two great powers that are contending for supremacy of the world. Walang middle ground mga kaibigan, mga kapatid sa labang ito. Kung ating didisiplinahin ng ating sarili, sapagkat tayo ay either doon sa kanan o sa kaliwa ng dalawang contending power sa mundong ito. Ang power of the divine and the power of the enemy. Ang sabi diyan, it is not necessary for us deliberately to choose the service of the kingdom of darkness in order to come under its dominion. Hindi natin kinakailangang piliin ng direkta. We have only to neglect to ally ourselves with the kingdom of light. At yun mga kaibigan, sa oras na tayo ay hindi umanib doon, magpailalim, magpasakop sa kapangyarihan ng liwanag, automatic tayo ay nasa kadiliman, nasa kaaway. Hindi natin kailangan siyang piliin. Tanggihan lang natin ang liwanag, automatic nandoon tayo. Sapagkat sabi ko nga, walang middle ground. Walang purgatorio. Ano po? Kung baga sa Katoliko, walang purgatorio. Walang middle ground. Hindi mo kailangan sabihin na, ay dito ako. No. Tanggihan mo lang ang liwanag. Huwag ka lang magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Automatic, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. The only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Unless we become vitally connected with God, we can never resist the unhallowed effect of self-love, self-indulgence, and temptation to sin. We may live off many bad habits for the time we may part company with Satan, but without a vital connection with God, through the surrender of ourselves to Him moment by moment, we shall be overcome. Without a personal acquaintance with Christ in a continual communion, we are at the mercy of the enemy and shall do his bidding in the end. Ibig sabihin mga kapatid, bawat segundo ng ating buhay, ang sabi ni Ellen White, we are not safe for a moment without prayer. Kaya kailangan moment by moment, ang ating isipan ay laging nagkakonect doon sa langit. Sapagkat sa oras na mahiwalayan, papasukin yan ng kaaway. At ang sabi ito, he will bid. Gugustuhin niya, i-insinuate niya sa atin hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya ang sabi niya mga kapatid, kailangan natin ng vital connection with God moment by moment. Ang kanyang pangako sa John 15:1-4, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word, which I hate. I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself,
except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. So, ang sabi niya, kailangan ako, ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi kayo mamumunga kung hindi kayo nakadikit sa akin. Subalit kung kayo nakadikit, imposibleng hindi kayo mamunga. Apo? Kaya kinakailangan, ang sabi niya dito, manatili kayo sa akin upang kayo ay mamunga. Ang bunga dito mga kaibigan, katulad ng confusion ng marami, sabi nila, ang bunga dyan, yung nakaakay ka ng kaluluwa, hindi po. Ang bunga mo na sinasabi niyan ay yung nasa Galatians 5:22 and 23. Pag ikaw ay na kay Kristo, ang bunga mo ay makikita sa iyo ang kanyang karakter. Christ indwelling in us is through the Holy Spirit. Kaya ang makikita sa atin, yung fruit of the Holy Spirit. Ano po? Ang sabi diyan, now, while our high priest is making the atonement for us, we should seek to become perfect in Christ. Not even by a thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human heart some point where he can gain a foothold. Some sinful desire is cherished by means of which the temptation assert their power. But Christ declared of himself, the prince of this world cometh and hath nothing in me. Sabi niya. Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandment, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. Nakita mga kapatid? Ito ay conditional. Upang tayo ay makatayo doon sa panahon ng kabagabagan, ito dapat ang kondisyon na dapat nating abutin. Ang sabi ng Panginoon, the prince of the world cometh, but hath nothing with me. Dumating ang kaaway, subalit walang napala sa akin. Hindi niya ako natukso. Sana, ito ang ating maging kalagayan. Na sa lahat ng tukso ng kaaway, sabihin natin, dumating sa akin ang kaaway, subalit wala siyang napala sa akin. Kaya kailangan natin na magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Marahil imposible, subalit sabi dito, in our own strength, it is impossible for us to deny the claimers of our fallen nature. Through this channel, Satan will bring temptation upon us. Christ knew that the enemy would come to every human being to take advantage of hereditary weakness, and by his false insinuation to ensnare all whose trust is not in God, and by passing over the ground which man must travel, our Lord has prepared the way for us to overcome. Napaganda ng pangako ng Panginoon. Alam niya na saan mang dako, saan mang direksyon ay tutoksin tayo ng kaaway na si Satanas. Sapagkat parang imposible sa atin. Subalit ang sabi dito, naghanda ang Panginoon ng lusot para tayo magtagumpay. It is not His will that we should be placed at a disadvantage in the conflict with Satan. He would not have us intimidated and discouraged by the assault of the serpent. Be of good cheer, he says, I have overcome the world. Ano ang lusot na ginawa niya? Yung kanyang halimbawa. Ano po? Nainiwanan tayo ng halimbawa nang siya ay magkatawang tao. Kinailangan niya ang kapangyarihan ng langit through the Holy Spirit at siya'y nagtagumpay. Katulad natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagiging tao, pagiging laman, pagiging mahina, kung ating hihingiin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na impart sa atin, matatanggihan natin ang ating sarili, papasanin natin ating cross, at tayo ay lalakad sa yapat ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, aalisin ko ang pusong bato, papalitan ko ng pusong laman, ilalagay ko ang banal na Espiritu that will cause you to walk in my statutes. Ano? Kaya ang kinakailangan, mga kapatid, cooperation lang natin. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang gumawa sa ating mga puso. By then, we will have a victory over sin. Sigurado yan, mga kaibigan. When the soul surrendered itself to Christ, a new power takes possession of the new heart. A change is wrought which man can never accomplish for himself. It is a supernatural work bringing a supernatural element into human nature. The soul that is yielded to Christ becomes his own fortress, which he holds in a revolted world. And he intends that no authority shall be known in it but his own.
a soul that's kept in possession by the heavenly agencies is impregnable to the assaults of Satan. But unless we do yield ourselves to the control of Christ, we shall be dominated by the wicked one. We must inevitably be under the control of the one or the other of the two great powers that are contending for the supremacy of the world. Maliban na tayo ay sumuko sa kapangyarihan ng Panginoon, tayo ay nasa kapangyarihan ng kaaway at hindi natin magagapi siya at hindi tayo magtatagumpay. Meaning, ang ating kasiguruhan ng pagtatagumpay ay hindi sa ating sariling kakayahan. Kinakailangan lang na ikonsintihin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Isuko natin ang ating mga sariling kagustuhan. Isuko natin ang ating sariling mga desire, sariling mga hangarin, sariling mga plano sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at siya ang gumawa sa atin at tayo ay magkakaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Ganun lang ang equation, mga kapatid. Ang sabi dyan, it is not necessary for us deliberately to choose the service of the kingdom of darkness in order to come. Sabi ng Red Words, unless we become vitally connected with God, we can never resist the unhallowed effects of self-love, self-indulgence, and temptation to sin. We may live off many bad habits. We are at the mercy of the enemy and shall do his bidding in the end. Mga kaibigan, mga kapatid, wala tayong madadahilan sa ating Panginoon balang araw kung sakaling hindi tayo magtagumpay sa kasalanan. Kung sakaling hindi tayo matatakan, hindi tayo mahulugan ng huling ulan, at hindi tayo makasama doon sa mag-loud cry. Wala tayo magiging dahilan, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat binigyan tayo ng lubusang provision, halimbawa, kapangyarihan, solusyon ng ating Panginoon kung paano tayo magkatagumpay sa kasalanan. Ang kinakailangan lamang, ang ating cooperation, pakikisangkot, pakikisama, pagsuko ng ating buhay sa Kanya, pagsuko ng ating mga isipan, pagsuko ng ating puso sa Kanya, upang Siya ang gumawa ng lubusan sa ating mga buhay. Tayo ay magkaroon ng moment by moment na vital connection sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng lubusang pagtatagumpay sa kasalanan. Sabi ko nga, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ito ay kinakailangan nating makamit bago ang National Sunday Law. Sapagkat ang mga bagay na ito ay magkakakonekta ng mas malapitan. National Sunday Law o victory over sin. Pag ikaw ay nagtagumpay sa kasalanan, paghulog ng utos patungkol sa National Sunday Law, walang pagsala na ikaw ay tatatakan ng ating Panginoon. At pag ikaw ay natatakan, ikaw ay huhulugan ng huling ulan upang bigyan ka ng kapangyarihan upang ikaw ay mag-loud cry. At pagkatapos ng loud cry, ikaw ay magkakaroon ng pribilehyo na makita ang ating Panginoon ng mukhaan sa mukha. Mga kaibigan, kinakailangan ang lubusan natin paghahanda sa mga bagay na ito. Sabi ko nga, nung previous study natin, we can hear the rumbling of the Roman armies. Ano ang ginagawa natin ngayon sa probationary time natin? Ito ang great work na sinasabi natin. Great work, but a little time. Sapagkat napakakunti na lang ng panahon natin para gawin ito. Sabi ko nga dun sa previous study natin, the development of Christian character doesn't happen overnight. It takes time to develop Christ character. It takes time to have a victory over sin. But, although it takes time, the good thing is that we have the assurance, we have the hope in a fallen race because of the mystery that God has shown to us. That divinity plus humanity commit no sin. So, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kahinaan, sa ating pagiging laman, sa ating pagiging karnal, sa ating pagiging tao, kung tayo ay sasanib sa persa ng banal na Diyos, tayo ay hindi magkakasala at tayo ay magkakaroon ng lubusang pagtatagumpay sa ating mga kasalanan. Ang pangako ng Panginoon sa atin kanina, ang sabi doon, kung tayo ay magpapasakop at tutuparin natin ang kanyang kalooban, makakamit natin ang nature ng pagiging sinless na Adam bago siya mahulog sa pagkakasala. Yun ang kinakailangan natin para tayo magkaroon ng lubusang kaligtasan upang tayo ay mag-glorified
upang tayo ay lubusang mabadal, because God is a holy God, and only holy can appear before His throne. Sana mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po na nakikinig, lahat na nakapanood nito, ingatan natin ang kautos ng Panginoon. Labanan natin ang kasalanan ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Dahil biniwan tayo ng halimbawa at binigyan tayo ng kasiguruhan. Kailangan disiplinahin natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga salita, ang ating kilos ay maging katanggap-tanggap sa Kanya at ayon sa Kanyang kalooban. By then, moment by moment, magkakaroon tayo ng victory over sin. Sapagkat iyan ay siniguro sa atin ng Panginoon. So, minsan pang pasalamatan natin noon at pagpalain tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Panginoon, sa oras pong ito, kami lumalapit muli sa inyo, Diyos, upang minsan pang ibalik sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Dahil po, pinatunayan sa amin ang kasiguruhan na mayroon kaming pag-asa sa aming kalalagayan bilang makasalanan at puno ng kahinaan. Na sa pagsugo nyo sa inyong anak na si Jesus, ay nakap niya ang kanyang pagiging tao sa kapangyarihan ng divine power upang bigyan kami ng halimbawa kung paano magtagumpay sa aming mga kasalanan. Misteryo man sa amin, mga Panginoon. Subalit maraming salamat dahil binigyan niyo kami ng kasiguruhan na sa aming kalalagayan ngayon, kaya namin magtagumpay sa pagkakasala. Kaya tulungan po kami, O Diyos, na sa bawat oras, minuto, segundo ng aming buhay, aming ipasakop, isuko, ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming mga nasa, ang aming mga nais, ang aming mga plano sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, upang siya ang gumawa sa aming buhay, upang kami ay magkaroon ng pagtatagumpay. Patuloy pong impart sa amin ang kapangyarihan nyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang patuloy namin tanggihan ang aming sarili, pasanin namin ang aming cross, at sumunod, lumakad ayon sa yapak ng aming tagapagligtas na si Kristo. Pagpalain po kami lubusan, Panginoon, na sana bago dumating ang National Sunday Law, lahat kami ay magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan, upang kami maging karapat-dapat tumanggap ng inyong pagtatatak at paghulog ng huling ulan at makasama sa mga maglalagkay upang ihanda ang buong mundo sa pagsalubong sa inyong anak na si Jesus. At sana kami ay magkasama doon at makita namin siya ng mukhaan. Maraming salamat po, Panginoon, na minsan pang pinatunayan niyo sa amin ang inyong biyaya at pagliligtas. Wala po kami may tutugon maliban sa aming pagtatapat at paglilingkod. Pagpalain po kami at maraming salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, minsan pang purihin po natin ang ating Panginoon at pasalamatan sa pagkakataon na ibinigay sa atin upang tayo ay makapag-aral muli ng isa namang mahalagang topic na magdagla sa atin sa isa namang baitang ng ating paglilingkod palapit sa ating Panginoon. Ano po? Kaya sana kami po ay inyong patuloy na samahan sa mga susunod na pag-aaral. Katulad po na aking nabanggit. Kasunod po natin pag-aaral natin ang nature of Christ. Kapagkat yun ay may kinalaman at may kaugnayan sa ating kalalagayan bilang tao at sa ating kaligtasan. Kaya sana magkita-kita tayong muli sa sunod na pagkakataon upang pag-aralan natin ang isang topic naman na napakahalaga. Sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat at gayon din po ating pong muling pasalamatan ng ating kasama sa technical side, si Brother Jared, na patuloy na sumusuporta sa atin, mga kaibigan, mga kapatid na po. Pasalamatan natin ang ating Panginoon at ang bawat isa sa atin na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, at tayong muli ay pagpalain.